kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang titiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa langit at lupa ay ating makikita mga palatandaan, malapit nang magwawakas itong mundo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tiniis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Magpasya ka ngayon habang may panahon, alinlang ay pawiin na, baka ang pintuan ay biglang magsara. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Sa krus ng Kalbaryo, siya'y nakalipat, nag-aantay kung kailan ka lalapit sa Kanya. Mga sugat na kay hapi, Kanyang tinitiis, upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Upang kamtan mo ang kaligtasan mo. Yes. Hindi ko po alam eh. Depende kay pastor. Siya na bahala. Wala. Walang napag-usapan na time. The same din yung time dito. Hmm. Okay. 10 minutes lang. 10 minutes kung okay sa kaya, no? 10 minutes. Basta't mapagpasya ni Pastor Arnel ay okay sa akin.
Okay. 10 minutes. Kasi mabait kausap ito, hindi to kagaya ng iba eh. Oh. 10-7 yung ano, yung napagkasunduan. Okay, yun po mga kapatid, ulitin po natin, ang topic ay si Kristo ay namatay para sa lahat. At ang affirmative po dito ay si Brother Fernando Camacho Jr. ng SDA. At ang negative naman po natin ay si Bro Arnel Alegarbes ng Reform Presbyterian. At ang napagkasunduan po nilang oras ay 10 minutes presentation both side and 7 minutes cross-examination both side. And another sa rebuttal stand ay 10 minutes. Then, cross-examination para sa rebuttal stand ay 7 minutes. And 5 minutes para sa dalawa ay 5 minutes conclusion, mga kapatid. Sige po, at bago ang lahat ay play muna natin yung ating rules. On first round presentation, 1. Each speaker has a 20-minute time limit to present their arguments based on the agreed upon time. 2. Strictly, no one is allowed to interrupt during each presentation. On cross-examine, 1. 10 minutes allotted time. All questions must be taken only from the presentation presented by the speaker. 2. 30 seconds due to answer the question. 3. Categorical questions must be answered first before giving an explanation. If a fallacy question is seen, take 10 seconds to explain why. Second round rebuttal. 1. During the rebuttal stand, each debater has 15 minutes to present their points based on the agreed upon time. 2. No one is allowed to interrupt during the rebuttal stand presentations. Cross-examination. 1. 10 minutes allotted time. 2. Any question can be asked as long as it relates to the official topic. Each speaker has a 30-second time limit to answer the questions. For categorical questions, the speaker needs to provide a categorical answer before giving a 30-second explanation. 3. All objections must be directed to the moderator. Only one objection is allowed per question. If a categorical question cannot be answered with yes or no, the speaker can pass and provide a 10-second explanation. Conclusion, 7 minutes given time to each debaters. 8 to 3 minutes of expression of gratitude. Other rules. 1. Personal attacks, irrelevant opinions, and side comments are not allowed. 2. All participants must show professionalism. 3. Absence at any point during the debate will result in a win for the present debater. 4. Each debater has 7 minutes for a summary and conclusion. 5. Each debater has 2 minutes for greetings. 6. End the debate with respect and humility. 7. Strictly, no one is allowed to use sound effect during the debate. Approved by Philippine Debaters Association. Yon, na ipinalabas po natin yung ating rules, mga kapatid, at ito ay napag-usapan na din naman natin doon sa mga nakaraan sa mga forum o sa GC. Pinalabas lang natin para alam din ng mga viewers natin yung rules na gagamitin. At dito syempre tatanungin namin kayo kung kayo ba ay sumasang-ayon doon sa ating rules. At syempre doon sa inyong moderator ngayong hapon, mga kapatid. Sumasang-ayon po ba ang dalawang panig? Sa panig po ng affirmatibo, sumasang-ayon po, Your Honor. Sige po. Negative po, sumasang-ayon po ba kayo sa rules na ating pinalabas at sa moderator? Dito po sa panig ng negative, sa ngayon po, Bro Jeffrey. Okay, at dito natin tuluyang binubuksan ang debating ito, mga kapatid. At syempre, mauna dito ang ating affirmatibo na si Brother Fernando Camacho. At isiset lang natin ang oras, mga kapatid, na 10 minutes para sa kanyang presentation. Bro Fernando Camacho, handa na po ba kayo sa iyong unang tindig, kapatid? Yes, Your Honor. Sige Ready po. na po. Fernando Camacho ng SDA, time start now. Okay, ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., isa pong ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist, ay tumatayo po sa panig ng pagiging affirmatibo na patutunayan ko po ngayong hapon. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Ano po? Ulitin ko po ang paksa. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Kaya po sa lahat ng makakaantabay ng programang ito, hangad po natin na ang maging pag-usap ay magiging mapayapa at ang Diyos ang siyang ating
na itataas. Sa primero ko pong tindig at pagpapatunay na ang ating Panginoon Kristo ay namatay para sa lahat, ay nais kong gamitin sa inyo ang isa ng palasak na talata buhat sa Juan 1:29. Ang wika po sa ate ganito: nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sumaliwanag po ang ating Panginoon bilang kordero ng ating Panginoong Diyos Ama. Ang wika rito'y sa pamamagitan ng kamatayan ng malinis na buhay ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang dugo na itinigis doon sa bundok ng Kalbaryo, ito'y makapag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At syempre, ang posisyon po ng Seventh-day Adventist ukol sa pinapaksa natin ngayong umaga, ang ngayong hapon, na si Kristo ay namatay para sa lahat, ay hindi kumakahulugang bagamat siya'y namatay para sa lahat, ay ligtas na ang lahat ng tao kahit na hindi sumampalataya kay Kristo. Hindi ho ganun ang posisyon ng aming pananampalataya. Ang aming pananampalataya, si Kristo ay namatay para sa lahat. At sapagkat ang Panginoong Kristo ay namatay para sa lahat, ang Diyos na punong-puno ng biyaya, ang saring maglalapat ng desisyon ayon sa kanyang kagandahang loob kung sino ang kanyang papatawan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ating posisyon, mga kapatid. Inuulit ko ang sabi ng talata, ang pagkabayubay ng ating Panginoon at pagtitigis ng dugo doon sa bundok ng Kalbaryo, ito ay hindi para sa mga piling tao lamang, kundi ito'y para sa lahat ng tao. Nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sa isa pang talata, sa Kapitulo 3:16, ganito ang atin namang mababasa. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang, ano po sabi? Upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad do ng pananampalataya ng Seventh-day Adventist, bagamat si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao, ang magtatamo lamang ng buhay na walang hanggan. Sa panahon lalo natin ngayon, ay kung sino man anyang sa kanya'y sasampalataya. Ay ngayon, ay paano yung mga hindi sumampalataya kay Kristo? Inaalisan na ba natin ng karapatan na magkaroon sila ng buhay na walang hanggan? Hindi po. Ang Diyos lamang ang makakapagpasya. Kung sila ay bibigyan ng pabor ng Diyos upang makapagtamo rin ng buhay na walang hanggan. Pero sa mga talatang ito, yung mga terminong sino man sa kanya'y sumampalataya ay nangangahulugang walang pinipili ang Diyos na kanya lamang gustong iligtas. Kundi, ang ililigtas niya rito, yung sino mang sa kanya'y sumampalataya. Ang ibig kong sabihin doon sa terminong ang Diyos ay walang pipiliing tao, ang gusto kong i-drive dito, walang sinisino ang Panginoong Diyos. Wala siyang sinisino, basta't ang tao'y sumampalataya ng tapat sa anak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Iba ito sa paniniwala ng iba
na kahit na ang tao'y ayaw sa Panginoon, kahit na ang tao'y nasa panig ng kaaway, at niyuyurakan ang pangalan ng Diyos kapag sila'y nakatalaga sa buhay na walang hanggan kahit hindi nila tanggapin. Sila'y may buhay na walang hanggan. And I know na hindi ganito ang posisyon ng atin pong negative side. Nababanggit lamang natin yun sapagkat meron tayong ilang mga nakakausap, gano'n ang kanilang paniniwala. Pero ganun pa man, ang sabi rito, sino mang sa kanya'y sumampalataya. Ayan o. Huwag mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sa unang Timoteo 2:4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Opo, nais ng ating Panginoong Diyos na lahat ng tao'y mga ligtas. Kaya nga, ang panawagan ng kaligtasan, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ay ating isinasagawa sa ano pa mang pamamaraan, kahit na sa paraang pakikipagdialog, maunawaan ng tao na ang kaligtasan ay inilalaan ng Diyos para sa lahat ng tao. Namatay ang ating Panginoong Jesus, hindi para sa ilan lamang na mga piling-piling mga tao, kundi para sa lahat ng mga tao. At nais ng lahat ng mga tao ay mga ligtas. Nais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay sumampalataya sa Kanya. Nais ng ating Panginoon na ang lahat ng tao ay bigyan niya ng pag-asa upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Maraming naniniwala na ang nangyari sa krus sa ating Panginoon Jesucristo, kahit na yung gagawin mong kasalanan, pinatawad na ng ating Panginoon. Yung gagawin mo palang kasalanan sa hinaharap, pinatawad na. Hindi ganito ang posisyon po ng Biblia. Kaya paglapit natin kay Kristo, kalisabay dito ang paghingi natin ng kapatawaran. Ang kailangan natin dito, tamang pananampalataya. Sapagkat siya ang may ibig ng lahat ng mga tao'y mga ligtas. Siya rin ang may ibig ng lahat ng tao'y mga kaalam ng katotohanan. Sa isa pang talata, talatang 4 yung ating binasa, ibababa lamang natin sa talatang 6. Na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Pantubos daw po sa mangilang-ngilang mga tao lamang? Hindi po. Pangtubos sa lahat. Na pagpapatotoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Napakaliwanag ng banal na kasulatan. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Ang sinipiti ng ating kaluluwa ay walang lubos na mapaglalagyan sapagkat matibay ang pundasyong pinagkakapitan. Ibinigay ng ating Panginoon ang sarili na pantubos para sa lahat. Sa isa pang talata, mga kapatid, dito sa aklat naman ng Tito, sa Kapitulo 2, talatay 11, ganito pa rin ang ating mababasa. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan para kayo sa lahat ng mga tao. Time na? Opo, time na po. Salamat po. At yan, mga kapatid, si Bro Fernando Camacho ng 7-Day Adventist, at yung topic na kanilang pinag-uusapan sa mga bagong nandyan sa ating live ay si Kristo ay namatay para sa lahat. At ang affirmative po dito ay si Bro Fernando at ang negative po ay si Bro Arnel Alegarbes. Reform Presbyterian. Dumako na po tayo sa unang cross-examination. Bro Arnel Alegarbes, handa na ba kayo sa unang pagtatanong para kay
kapatid na poging-pogi ito, si Fernando Camacho. Logi-logi ako dyan. Lugi pala, oh. Sige po, set natin ang oras, 7 minutes. Bro, Yes. Pastor Arnel. Yes. Set natin na 7 minutes. Time start now. So, unang tanong po, Bro Fernando, pag nag-interpret ba tayo ng text, ay consider ba natin lahat ng words sa text? Kino-consider ba natin yung lahat ng word para may tama natin yung interpretation ng every text? I think ang tanong, Mr. Moderator, ng ating pong negative ay nasa biblical interpretation. But ang aming pong topic ay... Anyway, sige, sasagutin ko na lamang. Sa biblical interpretation, para maunawaan natin ang Biblia, ay hindi lamang tayo nakatuon doon sa titik, kundi ginagamitan natin ito ng science and art. Gumagamit tayo dito ng exegesis form at inilalahad natin, inuungkat natin ang kanyang context, grammatical literature, etc. Yes. Salamat po. So, binanggit niyo po ang John chapter 1:29. Ang pagkasabi diyan, "Behold the Lamb of God taketh away the sin of the world." So, pag sinabing takes away the sin of the world, provisional ba yan or effectual? Ano po ang tanong? Categorical? Categorical po. Sinabi doon sa John 1:29, 129. "Behold the Lamb of God takes away the sin of the world." So ang tanong ko, yung takes away, provisional ba yan or effectual? Sa pagitan ba niya, Mr. Moderator, meron akong pwedeng gamitin, let's say, 20 minutes, 10 minutes, or what? Okay, stop the clock muna tayo. Yung pag nagtanong siya, Halimbawa, ang ibig sabihin, halimbawa, wala doon sa pamimilian ang sagot. ang gagawin mo, bro, kasi sasabihin mo lang po na wala dun sa sagot. Then Oo. kung mag-objection si negative, hihingan ko siya ng objection, hihingan din kita ng counter-objection, then saka po magdidesisyon ng moderator. Okay. Oo. Ay, sasagot na po ako. Sige po. Oo. Wala po doon sa dalawang pamimilian ang akin pong sagot, mga kababayan, sapagkat ang tinutukoy dito na ang kordero ng Diyos ay nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay nakadepende po sa ating Panginoong Diyos kung sino ang lalapatan niya ng buhay na walang hanggan. At pangunahin dito, yung pong sasampalataya sa Panginoong Yesus. Tulad ng binabanggit sa 1:3:16. Next Yun po question. ang ating sagot. Sige po, pag sinabing yung Lamb of God ay umaalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang ibig po bang sabihin, ito po ay nangyari na sa tao or ito po ay nag-provide lang sa lahat ng tao? Wala po ulit sa dalawang tanong at dalawang pamilya ng aking pong sagot. Ang posisyon po namin dito na ang kordero ng Diyos nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay tumutukoy doon sa pagpapasyang gagawin ng Diyos Ama kung sino ang kanyang lalapatan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pangyayaring ng pagtigis ng dugo. Kaya yung kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos po ang magpapasya at pangunahin na po dito, yun pong sasampalataya Next question, sa John 3:16. So, nang sinabi po ni Peter sa 1 Peter 2:24,
na He bore our sin on the cross, kailan po nangyari yan sa kay Peter? Noon nanampalataya siya or doon na nangyari nang namatay si Kristo sa cross? Mr. Moderator, tama ba? 1 Peter 2:24. Yes. Oo, I think hindi ko pa ito ginamit. Meron ba tayong gano'n? Sige, masyadong naantabayanan. Sige, sige. May rules po tayo na gano'n. Pag hindi ginamit ay Opo, Oo. opo. So, okay, punta tayo sa John 3:16. Sinabi sa John 3:16, "For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Ano po ba sa inyo yung love na sinasabi diyan? Ang love ba diyan na sinasabi ay pwedeng minahal ka ng Diyos at pwede na darating ang araw na hindi ka mamahalin ng Diyos? Ay, hindi po. Ang posisyon po namin dyan ay mahal talaga ng Diyos ang lahat ng mga tao. Kaya nga, ang pagliligtas, ang pinili niyang lapatan ng pagliligtas, ang mga tao. Kaya si Kristo namatay para sa lahat po ng tao. At pangunahin na dito na papatawan ng buhay na walang hanggan, sabi sa talata, yung sino mang sa kanya'y sumampalataya. Ayun, hindi mapapamak, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ayun po ang aming posisyon Next sa bagay question. po ito. So, ibig po sabihin na minahal ng Diyos ang lahat ng tao at ito pong pagmamahal ay hindi mawawala. Opo, hindi ho mawawala yung pagmamahal na yon. Lagi lang hong naririyan yan. Ang pwedeng makawala sa pagmamahal ng Diyos, ang tao. Pwede niyang maiwala ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Ano po? Kasi nasusuklam ang ating Panginoon sa gawang masama. Kaya nga, yung paglalapat niya ng buhay na walang hanggan, para po yun sa lahat At gusto ng Diyos lahat ng Next tao question. maligtas. Huwag maiwala. So, meaning, pag sinabi mong hindi mawala, tapos yung tao ay magdesisyon na hindi sila maniniwala sa Diyos, so pwede palang mawala yung pagmamahal ng Diyos sa desisyon ng tao. Ay, halimbawa, ganito. Yung sinasabi kong pag-ibig ng Diyos, nakaangkla yon sa pagbibigay niya ng kaligtasan. Ano po? Doon po yung ibig kong sabihin. Ngayon, kapag ang tao'y ayaw sa ating Panginoong Diyos, yung kanyang paglalapat ng kaligtasan, hindi na yun igagawad ng ating Panginoon. Kaya lang, ang gusto ng Diyos lahat nga ng tao maligtas. Wala siyang sinisino, lahat nais niyang maligtas. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kaya yung termino ginagamit ko na iwawala ng tao yung pag-ibig Next ng Diyos, question. doon po yung sa kaligtasan. So, agree ka ba na yung minahal ng Diyos, diyan sa John 3:16, ay talagang maliligtas sila at bibigyan ng buhay na walang hanggan? Ay, hindi po. Nakalagay po kasi dito Sino mang sa kanya'y sumampalataya. Ay, sayang. Dudugtong ako pa sana. Okay. Right time na. Okay, dyan Thank you, Pastor. natatapos. Oo, dyan po Sige, natatapos yung ating cross-examination para kay Bro Fernando Camacho. At dadako naman po tayo sa presentation ni Bro Arnel Aligarbes ng Reformed Presbyterian. At ang oras po ay ilalagay natin. Bro Arnel, nandyan na po ba? Yes po. Yes. Sige. Bro Arnel Aligarbes ng Presbyterian, time start now. So, ngayong hapon, negative po ako na si Kristo ay namatay para sa lahat. Si Kristo ay napatay lamang sa mga tao na kanyang liligtasin. So, Hebrews chapter 9 verse 15, "Therefore, He is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgression committed under the first covenant." So dito makikita na yung intention ng kanyang atonement ay tumutukoy sa kanyang liligtasin. So may apat na konsepto na papatutunayan ko na si Kristo ay hindi namatay para sa lahat. Una, the particularity and efficacy of sacrificial blood.
Exodus 12 verse 7, 12 to 13, ang pagkasabi, kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat na panganay na lalaki. Maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyusan sa ito. Ako si Yahweh, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na iyon na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita ko may pahid na dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. So dito makikita natin sa Passover Lamb na yung intention ng dugo ng lamb ay sa mga taong Israel, hindi po para sa lahat. So yung may bahid ng dugo ang kanilang mga door ay hindi papasok doon ang angel of death para patahin yung mga firstborn. At makikita natin in the New Testament, kino-confirm ni Paul sa 1 Corinthians chapter 5 verse 7 na sinasabi niya, Christ is our Passover Lamb. So dito makikita natin na yung intention ng kanyang atonement is particular for particular people. Kasi sa principle na Passover Lamb. Pangalawa po ay ang particular and efficacy of priestly intercession. So makikita natin, for example, Romans chapter 8 verse 33 and 34, who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies, who is condemned. Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. So dito makikita natin na si Kristo ay namatay for God's elect at siya rin ay patuloy na nag-i-intercede, being high priest sa kanyang mga tao. In John 17:9, nanalangin po si Kristo, I am praying for them, who is them, the disciple. I am not praying for the world, but for those who have been given me, for they are yours, all mine are yours, and yours are mine. I am glorified in them. So in 17:9, as a high priest, si Jesus Christ ay nag-i-intercede sa mga disipulo na siya ay nagpe-pray sa kanila at si Kristo ay hindi nagpe-pray for the world. So kung ang Diyos ay nagdi-desire na lahat ng tao ay maliligtas, bakit hindi po nag-i-intercede si Kristo sa world? So hindi lang sa mga disipulo sa kanyang harapan, kundi sabi niya in John 17:20, I do not ask for this only. Sino itong this only? Yung mga tao sa kanyang harapan. But also for those who will believe in me through their word. So, pati yung mga tao na maniniwala sa kanila. So dito makikita natin na may specific, particular people yung tinutukoy sa intercession ng kanyang being high priest. So dito makikita natin na yung intercession at saka yung atonement ay hindi natin mahihiwalay. Kung ano yung intention sa intercession, kanon rin ang intention doon sa atonement. Pangatlo po, the particularity and efficacy of shepherd self-sacrifice. So makikita natin, like a shepherd willing to sacrifice even his own life for the sake of his own flock alone. The self-sacrifice of Christ, the good shepherd is intended for and unconditionally efficacious for a particular people. John 10:11 and John 10:14 and 16, ang pagkasabi ni Kristo, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. And then verse 15, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lead on my life for the sheep, and I have other sheep that are not of this fold,
I must bring them also, and they will listen to my voice, so there will be one flock and one shepherd. So makikita natin na ang intention ng kanyang atonement is for the sheep. So, yung sheep mayroong article na definite, meaning intended for them. Hindi po intended para sa hindi sheep ni Jesus Christ. Dahil po sa article na yung kanyang atonement specific po para sa kanyang mga sheep. So paano natin malaman kung sila ay sheep ni Jesus Christ? So in verse 27, Jesus said, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So, hear my voice, the evidence na sila ay mga sheep ni Kristo. And I know them, speak about the relationship. And follow me. They obey the Lord Jesus Christ. And then, and they will never perish, and no one will snatch them out of my Father's hand. So, lahat ng kanyang sheep ay nakikinig sa kanyang tinig, mayroon siyang relationship, at makikita natin sumusunod sa kanya at binigyan na niyang eternal life, yan po ay assurance para sa lahat ng kanyang sheep. So, mayroon bang mga sheep na hindi sa kanya ni Kristo? In verse 25, Jesus answered them, "I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you do not believe because you are not among my sheep." So dito, hindi sinabi ni Kristo na namatay siya para sa ibang sheep, kundi sa kanyang sheep. So dito, makikita natin as a shepherd ay namatay po sa kanyang mga sheep. Particular ang atonement intention ng kanyang pagkamatay para lang sa kanyang mga sheep. So pangapat po na makikita natin, the particular and efficacy of bridegroom's sacrificial love. Like a bridegroom willing to sacrifice even his own life for the sake of his bride alone. The self-sacrifice of Christ is intended for and conditionally efficacious for a particular people. So makita natin Ephesians chapter 5, 25 to 27, makikita natin, sabi ng word of God, "Husband, love your wives as Christ loved the church." So dito, makikita natin na mahal ni Kristo, the church, mayroong definite article, meaning, minahal niya lang ang yung church, at yung hindi sa kanyang church, hindi niya minahal. Kasi mayroong article and give himself up for her. So, yung minahal niya ang kanyang church, at ibinigay ang kanyang buhay para rin sa kanyang church, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word. So the intention of atonement, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle, in such thing, that she might be holy and without blemish. So dito makikita natin na as a bridegroom, inaalay niya kanyang buhay hindi para sa ibang asawa, kundi sa kanyang asawa, yung church. Hindi niya ibinigay sa ibang sheep, kundi sa kanyang sheep. Hindi siya nag-pray for the world, kundi nag-pray siya para sa kanyang mga disipulo at sa mga taong maniniwala sa kanya, at hindi ang Passover lang para sa lahat, kundi intentionally for particular people of Israel. So ang principle na makikita natin from the Old and then until the New Testament, makikita natin na si Kristo ay namatay, hindi para sa lahat. Time na po. Okay. Thank you. Okay, dyan po natatapos si Bro Arnel Alegarbes o si Pastor Arnel ng Reformed Presbyterian. Ang paksa na kanilang pinag-uusapan ay si Kristo ay namatay para sa lahat. At dadako na po tayo para sa cross-examination. Bro Fernando Camacho, 7 minutes cross-examination. Fernando Camacho ng SDA, time start now. Okay po. Ang una ko pong tanong, base po roon sa
inyo pong presentation. Ano po? Tumututol ba ang mga talatang binasa po ninyo doon sa kaisipang ang Diyos ay nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Kumukontra po ba siya? Yes or no? Yes po. Yung mga talatang binabasa ko ay kumukontra kasi makikita natin yung principle according po sa passage na i-present ko na 4 na concept ay makikita natin na yung atonement at kamatayan ni Kristo intended yung intention at sa kanyang effectual para sa mga particular people. Next question. Okay, so dito po sa mga ipinahayag po ninyo, kung ang tao ay sasampalataya, sino man siya, sino man siya, kahit yan saan mang dako naroroon, kung sakaling siya'y sasampalataya, meron ba siyang, lahat ba ng sasampalataya ay, teka, gusto kong ikapit sa John 3:16 kasi hindi nyo kasi ginamit pa, no? I-kokonek ko lang. Okay? Sa inyong presentation, kung mayroong tao na malayo sa Diyos at siya'y sasampalataya, pwede ba itong ikapagtamo ng buhay na walang hanggan? Kung mayroong yes. Yes, kasi parang categorical eh. Yes po, kahit na siya ay masama, basta siya ay mananampalataya, kasi yung ebidensya na siya ay sheep of Christ. So makikita natin in John 3:16, yung minahal ng Diyos, kung titingnan natin yung flow ng analysis ng John 3:16, ay yung minahal ng Diyos na world na hindi lahat ng mga tao, Jew or Gentile, na maniniwala Next kay question. Kristo. Okay. So, itong taong ito, sino man siya na sumampalataya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ay papaano po naman kung itong taong ito yung tumanggap sa Panginoon na nagkaroon ng buhay na walang hanggan, ay umayaw na sa Diyos. Siya po ay tumalikod na siya sa Diyos, naging satanista na siya. Yun po bang kaligtasan, buhay na walang hanggan, mananatili po ba yun sa kanya? Yes or no? So, yung tanong, objection, Brother Gipri, Sige po, ano po objection, brother? kasi yung pinapapili ni Fernando ay hindi po naming belief, so pwede ako magsagot according din sa kanyang question, pero hindi po sa categorical na aspeto. Sige po, may counter objection po ba, bro Fernando? Wala po kasi wala yung position niya doon sa yes or no and ginagrant ko naman po. Sige, moderator's decision po. Please answer negative. Kahit ano man siya na makasalanan ay pwede siyang maligtas basta siya ay maniwala. Yung paniniwala, yung confirmation na siya ay minahal ng Diyos at sinasabing siya rin ang sheep ng Diyos at siya rin ang ibinigay ng Ama doon sa anak at yung kanilang kaligtasan ay hindi na mawawala. Yun ang sagot ko. Okay. Follow up po, yung sumampalataya, sino man siya, nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan, papaano po kung siya ay aalis na sa pananampalataya sa Diyos, papalim na siya kay Satanas? Siya po ba ay mananatiling sheep ng Diyos? So again, hindi pa namin belief yan. So magsasagot ako according po sa amin belief. Objection po kung allow po ng ating Sige po, sige po. Payag naman po ang ating affirmative na si Bro Fernando. Answer the question po.
So sa aming belief, pag ikaw ay nagiging sheep ng Diyos at naniwala sa kay Kristo, hindi po namin belief na siya ay umaalis sa kanyang pananampalataya. Kasi po, pinipreserve ng Diyos ang kanyang mga sheep at sila po ay magpapatuloy hanggang sa katapusan. Hindi po namin belief na ito ay mawawala at kung mawawala ay sasabihin na ligtas po siya. So hindi po. Okay. Question? Apo, next question po. Yung po bang mga talatang ginamit po ninyo, marami to, Roma, Corinto, John, at iba pa. Ito po ba ay kumokontra sa isang kaisipan na gusto ng Diyos na ang buong mundo'y maligtas? Kumokontra po ba ito o hindi siya kumokontra sa kaisipang yon? Hindi kumukontra. Kasi pag ininterpretar natin yung world, depende po sa context. Mayroong world na ang ibig pong sabihin ay lahat ng tao. Ang ibig pong sabihin ay habitant na tinitirhan ng tao. Mayroon din sinasabi na whole world na ang ibig sabihin ay yung mga makasalanan. May ibig din pong sabihin na not only the Jews but also the Gentiles. Pero hindi lahat ng tao na world ay ibig sabihin lahat ng tao. So depende po yan sa context na sinasabi yung world. Next Okay. question. So ilalapit ko po, yung word gagawin ko na lang lahat ng tao katulad ng inyo pong binanggit. Yes po. So, ito po bang mga talatang ginamit po ninyo, kumukontra ba ito sa kaisipang gusto ng ating Panginoong Diyos na maligtas yung lahat ng mga tao? So yung verse na binigay ko ay kumukontra sa lahat na yung kamatayan ni Kristo ay tumutukoy o ang kanyang intensyon ay para sa lahat ng tao. Yun po ang aking tindig. Okay. So, next question po. Tama po ba ang analyzation ko sa inyong presentation? Parang kayo po ay, informative lang po ito, parang kayo po ay anti-OSAS. Tama po ba analyzation ko? Hindi po. Okay. Hindi po kami nag-hold ng anti-OSAS. Yung sa amin ay yung eternal security na yung lahat na na-save, pinipreserve ng Diyos by His sustaining grace at sila ay magpapatuloy bilang mga Kristiyano Time na po. hanggang sa katapusan. Time na. Salamat, Pastor. Okay, Yes. at maganda naman at masyadong professional yung ating mga sagutan at Yes. tanungan, mga kapatid. Kaya yan natatapos ang una nating round sa affirmative at cross-examination. Siyempre, hindi natin kalilimutan yung mga komentarista, yung mga nagko-comment, di ba mga kapatid? Basahin natin dito si Early 7 Strikeland. Sabi dito ay, God bless Bro Camacho. Yan, sabi naman nanonood naman si kapatid na Esther Marasigan. Anong topic, kapatid? Ang topic po ay si Kristo ay namatay para sa lahat. Yan. At sabi naman dito ni Hana, anong klaseng tanong naman yan? Tama yung nagsasalita, mahal. Nag-uusap sila dun eh. Tapos sino pa? Marami pa dito eh. Nasa na pati yung mga comment. Natabunan na yung ibang mga comment eh. Magbumati naman tayo doon sa ating straightforward. Kasi doon sa straightforward ay napapanood din ang ating live stream sa sa debate ng Okay, maraming nanonood, mga 18 yung nanonood. 18. Walang masyadong comment. Yun lang po muna mga kapatid. Yes. Okay, yun lang muna mga kapatid. Okay ba yung aking sounds? At natapos na tayo para sa first presentation both side at sa first cross-examination para sa presentation ng magkabilang partido. At dadako naman po tayo para sa... Can I request, Mr. Moderator? Apo. Kasi parang napapansin ko nahirapan kaming mag-landing ni Pastor. Biglang pwede bang pag alam mo 1 minute pakianuhan kami para yung landing namin
banayad. Sige po, sige po. Warning ba? Sige po, sige po. Oh, Set para may natin- preparation, Okay. para may preparation. Sige po, sige po. Okay po, set natin yung ating oras. 10 minutes. Ang magsasalita po ay si Bro Fernando Camacho ng SDA. Bro Fernando, time start now. Okay, so maraming salamat po sa ating napakabait na pastor. At ito yung magandang pag-uusap mga kapatid. Tanging aral lamang po. No? Ngayon, ay gusto ko pong unang mapansin yung pong dugo na ginamit doon sa mga pintuan. No? Nung pinasent po ng negative side. Ito pong pagkagamit ng talatang ito sa akin lamang pong analisa. Hindi po ito kakapit dito po sa paksa na pinag-uusapan po namin na namatay si Kristo para sa lahat ng tao o para sa lahat. Kasi ang pinag-uusapan po doon sa sitwasyong pong yun ay hindi po kaligtasang pangbuhay na walang hanggan o kaligtasang espiritual, kundi yung po ay kaligtasang pisikal, na sila ay wag abutan ng pisikal na kamatayan. Ngayon, sa kabila ng ng bagay po na yon, ang sabi ng ating Panginoong Diyos doon sa aklat muna ng Deuteronomio, ganito po ang wika. Yan, lagay ko sa screen. Aking tinawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito. Ito po yung pagkatapos na po itong ilabas sila sa Egypt. Ano po? Na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ikaw at ang iyong binhi. So kung susundan ko po yung arguments ng negative side, na kahit na yun ay physical na kaligtasan, pagdating dito sa aklat ng Deuteronomy, lumalabas pa rin po ang free will o yung kalayaang mamili ng tao sa pagitan ng mabuti at ng masama, mamili sa pamamagitan ng buhay at ng kamatayan. Nandiyan pa rin po ang free will. Sinusundan ko lang po yung pong negative side. Then, sabi pa sa isang talata ng Joshua 24:15, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sambayan, maglilingkod kami sa Panginoon. So, pareho, kaligtasang pisikal at kaligtasang espiritual, o kaligtasang pangbuhay na walang hanggan, pareho po na mayroong inaalok na free will. Yan, no? Kaya po dito ay hindi siya kumukontra sa kaisipang nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao. Nasa tao rin kasi ang pagpapasya kung tatanggapin niya yung iniaalok na biyaya o kaligtasan ng Diyos. Yan, siya po ang makakapagpasya niya sa pamamagitan ng kanya pong ipinagkaloob sa kanyang free will. Ano po? So, maliwanag po 'yon mga kaibigan. Ngayon, isa pa sa akin pong napuna, yung mga talata po niyang ginamit nang tinanong natin kung kumukontra ba ito doon sa kaisipan, na mababasa natin na sino mang sumampalataya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ay kumukontra daw po. Hindi ako naniniwala, mga kapatid, na ang Biblia ay kokontra, lalo na't ang pinag-uusapan ay pangkaligtasan. Hindi niya kukontrahin ang sarili niyang statement
pagdating sa usaping kaligtasan. No. Nakita ko po lahat ng kanyang binasa, hindi po ito kumokontra doon sa kaisipang ang Diyos ay nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi po siya kumokontra. Kung narinig man natin na magkakontra sa atin pong pananampalataya, hindi po ito magkakontra. Yun po kasing mga tinukoy niyang mga talata, no, yun po ay pinaniniwalaan din po ng Seventh-day Adventist sapagkat yun, sila po ay pumili o pinili nila na sampalatayanan ang Diyos. At dahil sa kanilang pagpili na sampalatayanan ang Panginoon, bunga ng kanilang free will, iingatan naman sila ng ating Panginoon. Ano ho? Yan, iingatan naman sila. Kasi ayaw ng Panginoon na tatalikod pa sila sa pananampalataya. Ay ngayon, kapag ang tao ba na sumampalataya, ikinapit natin yun sa 1 Thess 16, hindi lang natin binanggit yung talata kasi hindi naman po niya ginamit. Na sino man sa kanya sumampalataya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maganda naman ang tugon sa atin sapagkat yes and yay, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan at sila magiging sheep. Kaya sunod nating tanong bilang follow-up, kung aalis na sila sa pananampalataya, yayakap sila sa dyablo. Mananatili ba sa kanya yung pagiging sheep? So ibig sabihin, mananatili ba yung buhay na walang hanggan? Ang tugon po sa atin ng Biblia mawawala ho mga kapatid Kaya nga yung eternal security, masisira po yan Kaisipang pantao lamang po kasi, yun pong nakikita natin na hindi mawawala. Doon kasi sa unang Timoteo 4, hindi ba't maliwanag na tinutukoy doon na, kukunin ko muna yung talatang ito. Unang Timoteo 4, umpisa natin sa talatang 1. Yan. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa huling panahon, ang iba'y, ang tinutukoy po kasi rito, mananampalataya na sumampalataya na po ito kay Kristo Nagkaroon na sila ng pangako ng buhay na walang hanggan. Sabi rito, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at aral ng demonyo. Pagka itinuloy-tuloy natin yan mga kapatid, ang mga taong ito na tumalikod sa atin pong Panginoong Diyos ay naiwawala po nila yung pangako ng kaligtasan. Bakit? Sapagkat sila na ngayon ay naglilingkod sa demonyo, hindi na sa Diyos. So yan po ang magiging, salamat. Kaya nga, ang sabi ng isang talata, doon sa Hebreo 10, ay kakilakilabutan niya. Sisipiin ko muna, maganda itong talatang ito. 10:31. Yan. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Yan. So dito ibig sabihin mga kaibigan, dahil sa daladalang free will ng isang tao, pwede niyang maiwala ang kaligtasan. Pero ganun pa man, nais pa rin ng Diyos na ang lahat ng tao ay mangaligtas. Yun po ang napakagandang plano ng ating Panginoon. Lahat ng tao ay magsipagtamo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, meron pa tayong tanong, yung lahat ba ng talatang ginamit po, kumukontra ba yun doon sa kaisipan ng unang Timoteo? 2:4, yun ang ibig kong sabihin Ginawa lang terminong buong mundo. At bilang specific, ginawa natin lahat ng tao. So, at natutuwa naman ako na
sa pamamagitan ng talatang ito na ilalantad sa atin. Ilagay ko nga sa screen. Yan. Na ang gusto talaga ng Diyos, ang lahat ng mga tao'y mga ligtas. Kaya nga from the Old Testament, pinapipili ang Diyos pinapipili ang tao. Yung katulad doon binasa natin. Nais ng Diyos piliin ang tao ang maglingkod sa Diyos. Kaya lang, time na. Sige po. Okay, at sa rebuttal stand, si Bro Fernando Camacho, nilatag niya yung kanyang rebuttal na tindig o stand, mga kapatid. At dadako naman tayo para sa cross-examination ni kapatid na si Pastor Arnel. 7 minutes, Pastor Arnel ng Presbyterian. Bro Jeffrey, pwede na magtanong kahit anong tanong, di ba? Basta connection. Pwede na pong magtanong. Sa rebuttal stand ay pwede na magtanong, inilatag man o hindi inilatag. Okay po. Pastor Arnel ng Reformed Presbyterian, time start now. So, unang tanong bro, alam ba ng Diyos kung sino ang maliligtas at hindi maliligtas before pa nilikha ang sanlibutan? Yes po, alam niya sa kanyang foreknowledge kung sino ang, siyempre, pag ginamit niya ang kanyang foreknowledge at gusto niyang malaman kung sino maliligtas, mangyayari po yun. Alam po niya. Pero may mga bagay din na mas ginugusto ng Diyos na hayaan ang tao na magpasya upang upang ma-implement o ma-practice yung free will ng isang tao. Yan po yung atin pong tugon sa bagay po na inyo pong tinatanong. Next question. Pangalawang tanong, kung alam ng Diyos kung sino ang maliligtas, sigurado alam niya rin yung number ng maliligtas at saka yung number ng hindi maliligtas. So ang tanong ko ay madagdagan ba yung alam ng Diyos na number na maliligtas or ang number ng hindi maliligtas? Yes and no, sapagkat katulad na sinabi ko, kung gagamitin niya ang kanyang foreknowledge, ay malalaman niya ang eksakto. Pero may mga pagkakataong ang Diyos ay hinahayaan niyang tao na magpasya. At hindi niya lahat hindi niya lahat pinaiiral yung kanyang foreknowledge. Ano po? Sapagkat kung papaanong ang tao ginawa niyang mayroong excitement, ang Diyos mayroon ding excitement para sa kanya. So dito makita natin, pwedeng gamitin ng Diyos, pwede niyang hindi gamitin ng foreknowledge. So pwede po bang yung pagkaalam ng Diyos kung sino at ano yung number na maliligtas ay ma-change pa dahil siya ay all-knowing God? Pwede niya pong alamin sa pagitan ng kanyang foreknowledge, pwede rin po niyang hindi gamitin ang kanyang foreknowledge sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Ang maganda rito, nakikita natin na mayroong excitement pa rin sa puso ng ating Panginoong Diyos. At ang gusto niya, lahat ng tao ay maligtas. Kaya nga ang Diyos sa pamagitan ni Kristo ay namatay para sa lahat ng tao sapagkat nais ng Diyos pa rin kahit na nahulog sa pagkakasala ang lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun. Para sa iyo, ano ang ginamit ng Diyos? Ginamit niya ba yung kanyang foreknowledge na alam niya or hindi niya ginamit? Ang ginamit po niya ayon sa Biblia ay ang kanya pong pag-ibig. Yung agape love. Yun ang kanyang ginagamit. Na yan din ang kasangkapan upang ipangbayubay sa krus ang kanyang anak. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Pwede niyang gamitin ng foreknowledge, pwede niyang hindi gamitin ng foreknowledge sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan at magagawa niya ang kanya pong ibigin. Ayan po, ating Next question. Next question. So, agree ka ba na ang kamatayan ni Kristo ay para sa lahat ng tao, kasama ang mga bata? Yes, yun nga po ang aking posisyon, katulad ng ating paksa, na ang Panginoon Kristo ay namatay para po sa lahat ng tao. Kay bata, kay matanda, mga tao sa lumang tipan, mga tao sa bagong tipan, namatay ang Diyos, namatay si Kristo
para sa lahat po ng tao. Kasama po ang mga bata po riyan na inyo pong itinatanong. So, Pero ang ang Diyos pa rin intention, ang magpapasya. so ang intention po ng kanyang kamatayan ay pagbayad ng kasalanan ng lahat ng tao. Agree ka ba? Opo, pagbayad ng kasalanan ng lahat ng tao na nagkakasala sa Diyos. Yun ho, kasing mga sanggol, wala ho silang kasalanan eh. Binabanggit niya sa atin, buhat sa unang Juan 3:4, na ang wika sa atin, sino man gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang din naman sa kautusan. At itong mga manlalabag na ito, dito natigis ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga sanggol, wala pang kakayanang makagawa ng kasalanan. So meaning, mali yung una mong sagot na sinabi mo, namatay si Kristo sa mga sanggol. Kasi yung pangalawang sagot, namatay si Kristo sa kasalanan, kung namatay si Kristo sa kasalanan at para sa mga sanggol, yung ibig kong sabihin, may kasalanan ba ang sanggol? Sabi mo, wala. So mali ba yung una mong statement na si Kristo ay namatay para sa mga sanggol? Kasi yung mga sanggol, ayon po sa iyo, ay walang kasalanan. Hindi po mali yun. Nananatili ang posisyon po sapagkat ang sabi kasi ng talata, namatay ang Diyos para sa lahat ng tao. Ay yung sanggol po, tao rin po yun eh. O kaya lang siyempre, bagamat kasama ang sanggol sa kasama ang sanggol doon sa terminong lahat ng tao, nakasentro ang pagliligtas ng Diyos doon sa mga lumalabag na sa kautusan. Kaya yung pong sanggol, wala ho siyang kasalanan, wala siyang nalalabag na kautusan. Pero ang Diyos ay namatay pa rin sa sanggol upang kung ito'y lumangkit at magkasala, may pantubos pa rin sa kanyang magiging kasalanan. Ay, sorry. So binanggit mo ang 1 Timothy chapter 2, verse 4, na ang pagkasabi diyan, God desire all men saved and give them the truth. So according po sa context, lahat ba ng tao ay binigyan ng kaalaman ng katotohanan ng Diyos? Hindi po eh. Kaya nga ang sabi niya doon sa talata na nais ng Diyos na ang lahat ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So ibig sabihin, hindi lahat ay napagkalooban ng katotohanan. Kasi kung lahat pinagkalooban na ng katotohanan, ay di masisira ang talatang ito. Na ang wika na siyang may ibig ng lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Kaya meron pangangaral ng ebanghelyo upang malaman ng tao yung katotohanan ito. So kung ibig po ay hindi lahat nagkaroon ng kalaman ng katotohanan, so ibig pong sabihin ba yung desire ng Diyos ay hindi po para sa lahat? Desire po ng Diyos para po yun sa lahat. Lalo na itong pinag-uusapan nga natin na pangkaligtasang kaluluwa. Pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Time na. Salamat. Okay, salamat din, mga kapatid. Sige. Okay, dako tayo sa ating Hindi syempre umabot sa lahat ng tanong. sa comment muna mga kapatid, kailangan nating basahin yung mga comment. Sabi dito ni Esther Marasigan, Hana, kapapasok ko lang about sa ship. Yun, may narinig siya tungkol dun sa ship eh. Kasi yung topic na pinag-uusapan nila, si Kristo ay namatay para sa lahat. Kaya siguro yung usapan nila sa labas ay about sa ship. At narinig nila yun kanina sa presentation. Sabi at nanonood din si Benji Popoy, si Brother Benji. Yan. ROG. Pati si Esther Marasigan. Nanonood din ang ating CEO. Ayan, si J. Rod Casros. Yan, ang ating admin at CEO ng Philippine Debaters Association. Sabi naman dito ni Joel Baltasar, sapagkat ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay. Ibig sabihin po ay alam niya ang bilang at kung sino-sino ang mga maliligtas. Pero, ang bawat tao ay binigyan niya ng kalagayan o ay ng kalayaan upang pumili sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kapareho po ng kapag nanonood tayo ng replay. Sa palabas, alam na natin ang mangyayari, lalo na at napanood na po natin ang palabas pero hindi po natin pwedeng pakialaman ang papel
ng bawat isa batay sa kanilang kalayaan na pagpili. Galing po yan kay Brother Joel Baltasar. At sabi po dito ni Sis Judith Besmonte Martin, meron pong sinful nature ang sanggol. Yan, sabi naman ni Pastor Cesar Baladad, Banat Cap Camacho, at siya ay nanonood siya sa oras na ito, mga kapatid. Yes. Okay, dumako na tayo para sa rebuttal stand naman ng ating negative side na si kapatid na Arnel Aligarbes. Okay, Pastor Arnel Aligarbes ng Reformed Presbyterian, time start now. So magandang hapon po sa lahat. Gamitin ko una yung John 3:16 na ito po ay para sa lahat, na yung kamatayan ni Kristo ay para po sa lahat. So makikita natin, for God so loved the world. Yung love dyan ay mayroong adverb na so, nagbibigay ng intense ng love ng Diyos. Yung intense ng love ng Diyos na ibigay sa sanlibutan ay hindi po, ay ibig sabihin ng sanlibutan ay lahat ng tao. Ang kausap po dyan ni Jesus Christ is si Nicodemus. Sa mindset ng mga Hudiyo, yung kanilang Misaya ay darating para lang sa mga Hudiyo. Kaya sinabi ni Jesus Christ, no, para yan sa mga Hudiyo at saka Gentiles. Mga elect na Jewish at saka Gentiles. So, mga sheep, yung ibig sabihin ng world. Kasi makikita natin ang flow, kung i-analisar natin yung text, pag sinabi na yung kanyang minahal ay binigay niya ang kanyang anak. So makikita natin at kung sino yung binigyan ng anak ay sila yung mananampalataya. At sila rin bibigyan ng buhay na walang hanggan. So yun ang flow ng John 3:16 na makikita natin. Kasi the same verse, the same book, and the same author, sinabi rin ni John in chapter 6 verse 37 na sila ay sa iyo, Ama, at ibinigay sa akin. Ang sino man na pupunta sa akin ay aking tatanggapin at hindi ko sila i-reject, kundi liligtasin sila. So, sinabi din ang whoever, pero makikita natin yung binigay ng Ama sa anak. Sila yung whoever. So, makikita natin isang book, isang author, at word na whoever, the same. So, yan po ang makikita natin sa John 3:16. So, tinanong ko kina si Fernando kung provisional ba or effectual. So, kasi pag sinabi ni Apostle Peter doon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He bore our sin on the cross. So makikita natin na yung atonement ni Jesus Christ is effectual. So nangyayari yan nung namatay siya sa cross, yung mga katauhan sa Old Testament ay naglulook forward, at saka yung mga natapos na yung kamatayan ni Kristo ay naglulooking backward doon sa kamatayan ni Kristo. So effectual po. Yun ang kamatayan ni Kristo doon sa cross. So at makikita natin, for example, in 1 Corinthians chapter 5 verse 19, ni-mention po yung salitang reconciliation, and Jesus Christ reconciled the world to Himself. So dahil sa kanyang kamatayan, so makikita natin na yung reconciliation ay binabalik yung relationship. At bago po ibalik yung relationship, mangyayari po yung propitiation na makikita natin sa 1 John chapter 2, I think verse 2. He is the propitiation of the world. So ang world sa context ni John ay hindi po lahat ng tao, kundi Jew elect and Gentiles elect.
na kung saan ay binayaran ni Kristo ang kanilang kasalanan. Nawala yung galit ng Diyos sa kanila dahil sa kamatayan ni Kristo. At kung ito po ay nangyayari sa lahat ng mga tao, so meaning po, wala ng tao na pupunta sa hell. Kasi yung binayaran ni Kristo ay minahal ng Diyos, at makikita natin na wala yung galit ng Diyos sa kanyang intention ng kanyang atonement. Kaya po, hindi po para sa lahat ng tao. So ang ibig pong sabihin ng word na sinabi dyan, contextually, ay hindi po para sa lahat ng tao, kundi sa mga Jewish at mga Gentiles. Kasi sinabi ni John, not only for ours only, so tumutukoy po yan sa mga Christian Jews. Pag sinabi niyang for ours, hindi po refer yan sa lahat ng Jews. Kaya kung nag-refer yan sa lahat ng Diyos, so para rin sa lahat ng tao. Pero sinabi, not for ours only, the Jewish Christian, and also for the world, na kung saan ay nawala yung galit ng kanyang galit sa kasalanan. So, makikita rin natin yung ginamit ni Bro Fernando, yung 1 Timothy chapter 2 verse 4, na sinabi diyan, who desire all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So makikita natin na yung sa ibabaw ay makikita natin about prayers na sinasabi na kayo ay magpanalangin sa mga kings or sa mga taong nandyan sa high position. At sinabi doon chapter 4, who desire all people to be saved and to come to the knowledge of truth. So, kung makikita mo sa context na ito, nga kung ang ibig sabihin ay ang Diyos nag-desire ng lahat ng tao maligtas, sana lahat ng tao ay nakarinig ng katotohanan man lang. Pero makikita natin po, biblically, Matthew 13 verse 11, and Jesus answered them, to you, it has been given to know the secret of the kingdom of heaven, but to them, it has not been given. So, makikita natin na yung pagbigay ng kaalaman ay mayroong particular people. Hindi po para sa lahat. Hindi po para sa lahat ibinigay. Yung evidence outside the Bible, alam po natin na hindi po lahat nakarinig ng Word of God. So kung design ng Diyos lahat maligtas, bakit mayroong mga tao hindi binigyan ng kaalaman ng secret of the kingdom at bigyan sila ng desisyon na ito ay maniwala or hindi maniwala? So bakit po may mga tao na hindi nakarinig ng truth kung design ng Diyos lahat ng tao? So dyan sa context, yung word means all kinds of men. Makikita rin natin yan sa Revelation chapter 5 verse 9. For you were slain, and by your blood you ransom people for God from every tribe and language and people and nation. So ang ibig pong sabihin ng word, pagdating po sa atonement, ay yung mga tao niligtas ng Diyos in every tribe, every language, every nation. Pero hindi po lahat ng tao ay ang intention ng kanyang atonement. So makikita natin uli sa John chapter 10, verse 16 and 14, sinabi diyan, his sheep for the sheep. So mayroong definite article na da. So, pag mayroong definite article na da, ibig po sabihin, ang kamatayan ni Kristo ay hindi po sa ibang sheep, kundi para sa kanyang sheep. Exclusive po yan sa kanyang sheep, para lang sa kanyang mga sheep ang kanyang kamatayan. So, may mga tao na binanggit, pagdating doon sa 10:25, na sabi ni Jesus Christ, hindi kayo naniwala sa akin, kasi hindi kayong mga sheep. So, ibig sabihin, kung titingnan natin yung chapter 10, ang kabuuan nito,
at i-analyze po natin na pag sinabi ni Kristo na namatay siya para sa kanyang mga sheep, so ang sinabi niya doon sa 25 na hindi mga sheep, ay makukonklud natin na hindi namatay si Kristo sa kanila. At ang mga taong kung saan ay tinukoy ng kamatayan ni Kristo, hindi po nagsasalungat na sila ay maniniwala. Tatawagin po sila ng means ng Word of God at bigyan po sila ng faith at makikita natin na initiate o tinatouch ng Holy Spirit ang kanilang heart at talagang at talagang yung intention ng kanyang kamatayan, yung mga sheep ay talagang maniwala at susunod sa kay Kristo at bibigyan ng buhay na walang hanggan. So dito, makikita natin na consistent po yung stand po namin. Yeah. Nabitin si Pastor, nabitin. Nabitin yung ating speaker, mga kapatid. At dumako na tayo agad sa ating ating cross-examination para sa rebuttal stand para naman sa negative. Ang magtatanong dito yung ating affirmative na Bro Fernando. Bro Yes. Fernando? Yes. Okay, 7 minutes. Bro Fernando ng SDA. Time start now. Okay. Doon po sa 1:3:16, nakalagay po, sino mang sa kanya'y sumampalataya. Yung terminong sino man, yan po ba ay nakatutok lamang sa mga elected person? Yes or no, Pastor? Pakiulit po, John 6:37. At 3:16 po. 3:16. Mm-mm. So, yung John 3:16, hindi po specific na ilagay na for the elect. Kasi sa mindset ni Nicodemus, historically, yung mindset nila, yung Messiah ay liligtas sa kanila. Yung physical na kingdom. Pero, makikita natin, ang ibig sabihin ni Jesus Christ yan, liligtasin sila sa dominion of darkness and sin. So, doon, ang whoever ay sila yung minahal ng Diyos at ibinigay sa kanila si Kristo. Yun po. Okay. Follow-up question po. Itong John 3:16 ay hindi para sa mga elect, ayon po sa inyo. So kapag sinabi bang sino man, ito po ba ay open sa lahat ng mga tao na nagdanais na sumampalataya? Ito po ba ay open para sa lahat ng tao, Pastor? Yes or no? Hindi po. Hindi po. Yung pagkasabi ko na hindi para sa elect, specifically, walang nalagay kasi doon na specific word. Pero implied para sa elect. Kasi ang sabi doon, Jew and Gentiles. So yung whoever ay hindi po open para sa lahat ng tao. Yun lang ang minahal ng Diyos na Jew or Gentiles, pero hindi lahat na minahal ng Diyos. At yung mga doon ay ginamit din ang whoever, chapter 6 verse 37, na yung Next sa question. kanya, sa ama na ibinigay sa anak. Okay. Po. So ibig sabihin pag sinabing sino mang sa kanya'y sumampalataya. Yes. Yan ba ay paanyaya para sa lahat ng tao na nabubuhay sa panahong siya ay nabayubay o mababayubay sa krus? Yes po. Hindi po paanyaya kasi yung sentence po ay hindi po prescriptive. Kundi yung sentence, kung titingnan natin, ay descriptive. So ano po yung descriptive? Yung descriptive ay itinalaga at sinasabi yung fact. Hindi po sinasabi na kung maniniwala kayo, ganito. Pero ang sinasabi niya, ang maniniwala ay maliligtas. May kabuhay na walang Next hanggan. question. Okay. Ito pong pagdidescribe na lahat na sino mang sa kanya'y sumampalataya. Yes. Ito ba ay para sa lahat
ng mga tao, yung terminong sino mang sa kanya ay sumampalataya. Ito ba ay isang pananalita, no, para sa pag-o-open ng salvation para sa lahat ng tao? Hindi po, kasi yung verse ay descriptive. So kung makikita natin, hindi po para sa lahat. Yung minahal ng Diyos, talagang minahal niya at binigay yung kanyang anak, sila yung maniniwala. Kung titingnan natin sa John 6:37, ibinigay ng Diyos sa anak. At sino mang pupunta sa anak na ibinigay ng Diyos, sila yung maniniwala. So, support ng verse sa John 6:37. Okay. Yung salitang sino man, yung sa 6:37 at 3:16, yung Yes. sino man, ito ba ay para sa elected person? Pastor, yes or no? Yes po, implied po yan. At ang sino man ay hindi po para sa lahat ng tao. Contextually, makikita natin, contextually, and also the whole book of John, na nakikita natin na yung sino man ay siya yung minahal ng Diyos at binigay yung si Jesus Christ at sila yung maliligtas. So yung flow ng context po ay consistent. At ibinigay ng Ama sa anak ay sila rin ang papalapit sa anak at liligtasin ni Kristo. Next question. Sabi niyo po kanina, ang John 3:16 ay hindi po para sa elect person. Then ngayon, ay ginagamit niyo na po ito as para sa elected person. Alin po ano po ang final answer po ninyo sa dalawang magkasalungat po ninyong sagot? Ang John 3:16 po ba ay para sa elected person or not? So una, explain ko na walang specific or phrase na nakalagay. Can I object, Mr. Moderator? Pangalawa, Yes. Categorical po, sige. categorical question po yon. para po sa elect. Para po sa Okay. elect. Sige. Sige po. Noted. So una, walang specific na phrase na elect. Kaya hindi po direct na sinabi ko. Pero implied po na ang text ay tumutukoy sa elect, Jews and Gentiles. Kasi sa mindset ni Nicodemus, naliligtasin sila ng Messiah, sila lang ay yung nasyon na Next Israel. question. Okay. So next question po. Yes. Ito po bang John 3:16 ay kakontra ng mga talatang ginamit po ninyo from Rome, 1 Corinthians, John, etc. doon sa una po ninyong tindig? Kontra po ba ito o hindi po? Hindi po kontra, kasi consistent po ang ating explanation dyan sa John 3:16 na ang tinutukoy na whoever ay minahal ng Diyos at binigyan ni Kristo at intention ni Kristo ng kanyang atonement, at yung mga whoever ay sila yung binigay ng Ama sa anak, and whoever comes to Him, whoever na kung saan binigay ng Ama sa anak ay maniniwala at mananampalataya sa anak. Yun po ang nakikita natin consistent sa Okay. Book of John. Next question po. Yes. Doon sa lumang tipan, ang pagkatanggap ng salvation ay based sa kanilang free will according to Deuteronomy 30:19. Tinatanggap niyo po ba ito? Yes or no? Yes po, tinatanggap ko na according po sa kanilang desisyon na kung saan ay nagpapatunay na sila ay mga sheep ng Diyos at sila po ay binigyan ng pananampalataya para sila ay makapananampalataya sa kay Kristo. So yun po ay regalo ng Diyos. At time na. Salamat, Pastor. Okay po, at natapos na po ang ating rebuttal stand. Yung mga bagong pasok sa ating live, ang topic na kanilang pinag-uusapan, si Kristo ay namatay para sa lahat. At ang affirmative po dito ay si Bro Fernando Camacho Jr. ng Seventh-day Adventist. At ang negative naman po ay si Bro Arnel o si Pastor Arnel Aligarbes
mula sa Reformed Presbyterian. Mukhang nasa lokal si Pastor. Nakikita ko yung mga upuan eh. Dito, dito po ako sa aming church, local church. Okay, bago tayo pumunta dun sa conclusion na mauuna ang negative, basahin muna natin yung mga ilang comment dito. Sabi dito ay Grace Barrios, good luck sa dalawang mandirigma. Yan. Sabi naman ni Joel Baltasar, free will versus predestination po pala ang debate na ito. Kung totoo ang predestination ay wala na palang saysay ang mangaral pa. Kasi kahit ano pala ang piliin ng bawat tao ay may nakatakda na para kahantungan niya o para sa kahantungan niya yata ang ibig niyang sabihin. Kung nakatakda na pang-impyerno siya, eh kahit pala piliin niya na gusto niyang maligtas, ay hindi pwede. Kasi nga ay nakatakda o predestiny na. Masusunog siya. Malaki po ang problema kapag naalis ang kalayaang pumili. Sabi naman dito ni Jodette Besmonte Martin, tama si negative na hindi para sa lahat ang anointment, kundi para sa mga tupa lang dahil ang iba ay kambing. At sabi ulit ni Sis Grace, Sis Esther Marasigan, jet setter talaga si MG Fernando Baisa Camacho Jr. No. Judith Bismonte, hindi po paanyaya kundi pagtawag para sa mga tupa. At nanonood din ang ating hari ng Kalawakan na si Ang Dayuhan. Si Tatay Kal, kapatid ng Rangers of God. At sabi pa dito ni Sis Odit, ang sino man sa John 3:16 ay yung mga elect na nasa iba't ibang panig ng mundo, lahi o wika. Mga kapatid. At dumako na tayo para sa 5 minutes conclusion. At mauna po dito, syempre, walang iba ang ating negative. Pastor Arnel Aligarbes ng Reformed Presbyterian, his time start now. Magandang hapon po sa lahat, no? Dito po magbibigay ako ng conclusion. So, sa aking presentation mula Old Testament hanggang New Testament ay consistent po na makikita natin yung principle ng atonement na ginawa ni Kristo. Not intended for all. Kasi makikita natin na si Kristo in 1 Corinthians chapter 5 verse 7 ay siya po ang tinawag na Passover Lamb. So, yung kanyang dugo ay nagwawala ng kasalanan. Hindi po yan provision, kundi effectual po. Kasi sinabi ni Peter, He bore our sin on the cross. At pinapatunayan natin sa kanyang intercession being high priest. Kung nagdi-desire po ang Diyos sa lahat ng tao na maligtas, bakit po si Kristo ay nanalangin lamang sa kanyang mga disipulo at sa mga taong maniniwala? Kasi yung kanyang mga elect o kanyang mga sheep, ang kanyang mga tauhan ay sila po makikinig sa kanyang mga salita at sila po ay susunod sa kay Kristo hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. So dito makikita natin na si Kristo ay actual talagang siya ay Savior. So diyan makikita natin kasi ang pangalan na Jesus, Yahweh, Save. So kung nakabase ito, no, yung kanyang kaligtasan ay nakabase ito sa desisyon ng tao by their own autonomous free will, hindi po ibinigay ng Diyos. So wala po taong maliligtas. Kasi makikita natin, before na napol si Adam at si Lucifer, sila nga po ay nagkasala. Kahit na wala silang kasalanan, perfect at huli yung kanilang sitwasyon. So sa mga tao sa ngayong panahon, na under sin, under darkness, wala talagang maliligtas. Pero salamat na yung Panginoon, even before the foundation, yung pangalan ng tao na maliligtas ay nakasulat na. At sila yung intention ng kanyang kamatayan. So sa kanyang intercession, mayroong particular na tao na tinutukoy sa kanyang atonement. Hindi po nag-desire ang lahat
ang Diyos na maligtas ang lahat ng tao. So ang ibig pong sabihin na He desire all men, ang ibig po sabihin ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, all kinds of men, all elect from every nation, every language, and every tribes. And time will come, God's appointed time, tatawagin sila ng effectual calling. Because ang kanyang tinig ay makapangyarihan, tatawagin niya ang kanyang mga sheep na hindi pa sa fold at i-gather niya at mayroon silang isang shepherd na si Jesus Christ. So makikita natin na very specific. So yung siguro, yung word dapat natin na aralin contextually, kung ano po ang ibig sabihin niyan contextually. Kasi yung word ay marami pong ibig sabihin, pwede po sa mga unbeliever, pwede po sa mga believer, pwede po sa elect, at pwede po sa habitant. So yung whoever ay pwede rin natin aralin contextually. Kasi kung makikita natin in John chapter 6 verse 37 ay nagsusupport po sa John 3:16 na yung whoever come to the Lord Jesus Christ ay sa Ama at ibinigay niya sa anak. At sino man na pumalapit sa anak ay liligtasin ng anak. So dito po makikita natin na consistent po yung intention ng atonement and being actual Savior na si Jesus Christ, tinatawag sila sa appointed time of God at makikinig sila yung totoong sheep, bibigyan ng buhay na walang hanggan. So ito po ay nagpapakita na consistent po ang paggawa ng Diyos ng kaligtasan. Salamat po. Okay. Meron pa pong 20 seconds. Sige. Iano ko na. Sige po. Yung 20 seconds. Bro Fernando Camacho, para sa conclusion ng SDA, time start now. Okay, so gusto ko pong mapuna sa inyong maliit na oras na natitira, mga kaibigan, ano? Nung una po ay magkakontra ang wika, yun pong salaysay sa John 3:16 at doon po sa unang presentasyong mga talata. Then dito po sa ating cross-examination sa mga panghuli ng bahagi, hindi na sila magkakontra. Ano po? So, then napansin natin ang itinitindig ng negative side ay yun pong mga tumanggap na kay Kristo. Naniniwala po kami roon, kaya po lahat ng mga talatang ito, hindi po ito kumukontra sa panig at hindi ito kumukontra sa panig namin at hindi ito gumigiba sa presentation ng affirmatibo. Kakampi po ito. Ang hindi lang natin siya sa ngayon nandito, yung maling paniniwala doon tungkol sa mga elected lang. Ano ho? Ano ang isa sa mga katibayan? Ano ho? Halimbawa, dito sa John 3:16, First John 1:29. Ang sabi rito, hindi sinabing ganito, no, na nag-aalis ng lahat ng mga nag-aalis ng kasalanan ng mga piling tao. Hindi po. Kundi ang sabi sa teksto, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ganon din sa John 3:16, hindi sinabing ang sino mang piniling tao na sumasampalataya. Kundi ang sabi diyan, ang sino mang sa kanya'y sumasampalataya. Yan, at wala naman akong tutol na yan ay descriptive. Okay po yun. But hindi ito para sa mga elected lang. Napansin niyo yung una po niya sagot dito, hindi po ito para sa mga elected person lang. Then sa second niya, ito naman ay para sa elected person. Nagkakaroon ng inconsistent, mga kaibigan, no? Then sa 1 Timothy 2:4, ang sabi rito, hindi sinasabi ng talata na ang lahat ng mga piniling tao ay mga ligtas. Kundi ang sabi, ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. As a general po ito. Hindi ito mga elected lang. Ano po? Yan. Even dito sa 1 Timothy 2:6, no? Na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat ng piling tao. Wala pong ganung nakalagay sa talata. Kundi ang nakalagay, pantubos sa lahat. Yan. Kaya kung minsan yung deliberation, hindi tumutugma sa sinasabi ng teksto. Okay? Hindi rin sinasabi ng 2:11 ng Tito na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga piling tao. Hindi ganon. Kundi ang nakalagay, ang Diyos ay may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Hindi po yan mga elected person lang. Ano po? Kaya nga doon sa Deuteronomy,
natutuwa naman tayo kasi nang itinanong po natin itong Deuteronomy ay may free will, sabi niya. Yes, may free will. Totoo po yan, no? Mayroon po talagang free will. And then dapat daw alam na lahat ng mga tao yung katotohanan. Okay? So kung alam na lahat, ay bakit akong ligtas na lahat o laan para sa lahat ng tao, bakit hindi lahat nakalam ng katotohanan? May paanyaya, may ang ating Panginoon ay mayroong utos sa atin. Ang sabi niya ay humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo. At sila gagawin po ninyong mananampalataya, babautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak. So, ibig sabihin, mayroon po talagang pangangaral at ang magdadala ng katotohanan ito para malaman ng lahat ng tao ang tunay na bayan ng Diyos. Ngayon, dito pa makikita natin, dahil nga may free will ang tao, ay hindi na tutulan ng negative side yung ating pong posisyon, kundi tinulungan tayo doon po sa ating doktrina. Ang mali lang po yung deliberation at paniniwala doon sa mga tekstong ginamit. No? Kaya nga meron pong investigative judgment ng ating Panginoon. Katulad nila Adan at Eva. Bakit hinahanap sila ng Diyos? Nasaan na kayo? O nasaan kayo? Ang gusto ng Diyos, sila ay sumuko. Yan. At merong pag-iimbestiga. No? Kaya hanggang sa panahon nating ito, ang investigative judgment ay naririyan po at hindi po nawawala. Sapagkat Diyos ang may paanyaya sa lahat ng tao na sila'y magsisi. Ngayon yung mga sanggol po, nabanggit natin, hindi po niya muling sinagasaan po yun. Yung mga sanggol, wala pong kasalanan yun, pero para sa kanila pa rin ang kamatayan ni Kristo. Bakit? Sapagkat kapag sila'y lumaki na at sila'y makagawa ng pagkakasala at sila'y lumaki na wala sa panig ng Diyos, ay laan sa kanila yung dugo na yon na itinigis ng ating Panginoon. Kaya wala po ditong selected person. Ang free will po ay naririyan, ang paglalapat ng biyaya ay para po sa lahat ng mga tao. Kaya mga kaibigan, sa hapon po ito, inaanyayahan ko po kayo na kayo po ay umanib sa tunay na iglesyang nalabi, na siyang naglalagay, na siyang nagtuturo ng tunay na katuruan na ang kaligtasan ay para sa lahat ng at hindi para sa mga elected person lamang. Maraming salamat po. Yun, wala nang 1 minuto kasi nag-anyaya na. Joke lang. Joke lang, kapatid. Itong ating dalawang kapatid na SDA at Presbyterian ay napaka maginoong debater. At halos wala tayong napansin na objection. Talagang napakalinis ng kanilang pag-uusap, mga kapatid. Siyempre, bigyan natin ng tig-1 minuto na pagpapasalamat, siyempre, sa kanilang mga sponsor, sa kanilang mga Facebook page, sa kanilang mga YouTube channel, o iba't ibang platform. O siyempre, nandyan na si Bro Fernando, kaya unahin na kita, Bro Fernando. Oo. Yes. At unang-una siyempre nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos sapagkat kanya pong pinaunlakan na magkaroon tayo ng napakagandang dialogue. At siyempre dito sa atin pong number 1 debating platform sa Pilipinas, ang atin pong PDA. Yan. Okay? Siyempre, sa atin pong gwapong-gwapo at napakagandang boses na moderator. Yan, no? Pag kami nagdedebate nito, nagtatawanan lang kami. At Jeff Panayo, maraming salamat. Siyempre kay Pastor Arnel Aligarbes, nakita nyo naman na very respectful. Kaya naman sinasabayan natin yung kanyang aura. Guwapo na, mabait pa. Maraming salamat. At siyempre, sa aming pong mentor, kay Mentor Rocky Tulog. Yan, maraming salamat sa patuloy na pag-guide. At sa lahat po ng nakasubaybay, dyan po sa comment section, maraming salamat po din sa inyo. Mga kaibigan, muli ko kayo iniiwan sa mapagmahal na palad ng ating Panginoon. Viva el Señor! Viva Adventista del Séptimo Día! Chukbok! Hamnida! Yes, supitay mga kapatid, miss pa po sa inyong lahat. Okay, bigyan din natin ng 1 minuto si Pastor Arnel. Pastor Arnel, 1 minuto po para sa iyo. Yes. Una sa lahat, salamat po sa Panginoon na nabigyan tayo
na magkaroon ng discussion about atonement. No? Sa pangalawa po, salamat po sa PDA na dito ay naipahayag ang iba't ibang mga paniniwala at ang mga tao ay pwede silang makinig kung sino yung nagtuturo ng katotohanan at dito ay makikita natin na iba't ibang mga denomination, no? At salamat sa PDA. Salamat pangatlo po ay sa atin moderator kay Bro Jeffrey. Salamat sa kanyang patient na pagmo-moderate. At pangapat po, parang si probinsyano ito no, parang si probinsyano kay Bro Fernando. Alam ko naman na nakikita at maginoong debater itong si Bro Fernando. So kaya nasisiyahan po ako ngayong hapon na nakatunggali ko na isang kinikilalang debater, no, sa komunidad ng mga debaters. So yun lang po at patuloy lang kayong manonood at makikinig para po sa karagdagan ng inyong kaalaman base po sa aral ng Biblia. So sa ngayon, alam natin na maraming mga taong nagbibigay ng ibang katuruan, yung mga false teachers. So mas maigi tayo on the last days kasi maraming lilitaw na mga bulaang propeta at mga false teachers. So salamat po sa lahat at binabalik ko yung glory sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po. Sige, at bago nating tuluyang tapusin ang debating ito, nanonood si ating kapatid na Boy Letra at si Doc Rocky Tulog. Sabi ni Doc, God bless sa inyong dalawa. Sabi naman ni Judith, para sa mga elect lang po talaga dahil mga elect lang binigyan ng makaunawa ng gospel. Kaya nga po ang lahat ay nakarinig ng gospel, subalit hindi lahat ay sumasampalataya. At kawawa naman daw yung mga tao na hindi elected ng Diyos, lumalabas na may favoritism ang Diyos kapag ganyan po. Ay, didibate pa rin sila dun sa comment section. Ibig sabihin, effective. Yung ating sabi ay, limitadong sino man pala yan. Sabi naman ni Judith, hindi kasi lahat tupa. Bahala kayo dyan, magdebate kayo. Basta kami dito ni Pastor, chill lang. Sige, sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo at sa bumubuo ng Philippine Debaters Association at sa ating CEO ni Brother J. Rod Ross Cos yan. J. Rod Gas Ross yan. Ako po si Jeffrey Punayo, ang inyong poging moderator. Yun, no? Wala lang po akong camera, nasira yung camera eh. Pero pag nagka-camera tayo, makikita nyo na ang aking pagbumuka, mga kapatid. Diyan po natin natapos. Maraming salamat sa mga SDA. Maraming salamat po sa mga Reform Presbyterian. At God bless po, mga kapatid. Yun po at maraming salamat pong muli. Kaibigan Maraming salamat din. Pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na malapit na